Zhan. Ikaw, BA, Zhan kayo, natagpuan na kita, anak. Ang dumi naman. Napaka-plastic, hindi ko to nakita noon. Ikaw sa Yenjin, ang iyong mga magulang, susunduin ka pa uwi. Tito, tita, mali kayo. Hindi ako ang hinahanap ninyo. Oy, sandali lang. Ikaw ang aming anak na babae. Naroon na ang birthmark sa lig mo simula ipinanganak ka. Hindi ka namin ipagkakamali. Zhan. Ayaw mong kilalanin ang mga magulang mo. Kasalanan ba to, nanay at tatay? Ang tagal bago kita natagpuan. Ang abala, kailangan ko silang alisin. Hindi ko hahayaang matulad sa dati kong buhay. Hayaan mabagsik na pamilyang ito. Sipsipin mo pa ang dugo ko. Sabi ng lahat ng taga na yon, lumabas daw ako sa isang siwang sa bato. Wala akong nanay at tatay, kayo'y mga sinungaling. Layo kayo sa akin. Panganib ang pamilya yan. Kumuha kami ng dalubhasa para bumasa ng kapalaran. Doon namin nakilala ang anak na siya pala ang mapalad na nilalang. Upang masiguro ang aking pagmamana sa yan at tagumpay magpakailanman, hindi ko papayagan na hindi siya maibalik sa bahay ngayon. Ano pang hinihintay nayo? Bilisan nyo at pigilan nyo ang dalaga. Dalhin si Madam Pawi. Tulong. Bitiwan mo ako. Pagkidnap ito, tulong. Ano ang ginagawa mo? Hayaan mo akong umalis. Bitawan mo ako! Kidnapping ito! Tulong! Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Value ka. Insan at ang kanyang asawa. Pagdukot ng bata. Problema dun? Nagsimula bilang isang human Siya yun? Noong nakaraang buhay ko, itinapon nila ako sa harap ng baryo. Siya ang nakahanap sa akin. Dinala niya ako sa ospital. Hindi ako nailigtas. Siya rin ang naglibing sa akin. Problema namin ito. Anong kinalaman mo? Tama naman. Zhan. Halika kay Mama, Pridbie? Ayoko. Zhan. Ikaw young battle. Nawala noon. Oo, pero ayoko nang umuwi sa kanila. Fake it, Zhan? Naghahanap sa'yo sina Papa at Mama na matagal na. Bakit mo kinakapat na masaktan ang damdamin ni Mama? Ginawa namin lahat para hanapin ka. Paano mo nagawang sabihin yan? Talaga ba? Ako ay 7 taong gulang na. Ang batang inampon ninyo. Kasing tanda mo ako siguro. Malapit lang sa baryo ko. Ang Beijing. Sa daming taon, di ba kayo naghanap sa akin? Una, kulang ang atensyon ni Mama. Babawi kayo sa'yo mamaya, okay, BA? Hindi okay. Ano BA talaga gusto mo? Maliban kung mapapaalis mo siya sa bahay nyo, Anong kaapatan mo? Ako ang paborito ni na Mama at Papa. Bakit mo gusto na palayasin nila ako? Ikaw na masama? Mazakit ba? Ang sakit ko rin. tingnan ni Mama. Ange sakit kao. Tanyan mo. Pareho tayong nadapa. Pero siya lang ang iniintindi nyo, hindi ako... Hindi nyo pala ako mahal. Ayokong sumama sa inyo pa uwi. Hindi ganyan, Zhan. Nanay, pwede mo ba akong yakapin Tingnan mo, ako ang tunay mong anak pero marumi ako. Ayaw mo akong yakapin. Ito ang dahilan kung bakit ayaw kong bumalik kasama kayo. Hindi ka sas mapawi, ganyan kakabat. Paano buhay mo sa hinaharap at pag-aral mo? Sino ang mag-alaga sa'yo? Sino nagsabing walang nag-aalala sa akin? Siya ang bago kong tatay. Ibig sabihin siya ang bago kong tatay. Ay huwag ka namang magbiro. Wala pa akong kahit na anong karelasyon. Paano akong magiging tatay mo? Wala akong nagbibiro, totoo lang. Huwag kang magbiro. Yenjin. Magulo ang pamilya ng mga siye. Sanay siyang magpagalagala at magpasarap sa buhay. Magiging masaya ka ba sa kanya? Wala nga siyang trabaho. Sigurado ka bang sasama ka sa kanya? Nga, Zhan. Sumama ka kay Mama Pawi, lahat ihahanda ni Mama para sa'yo. Sigurado ako, gusto ko siyang maging tatay ko. Kung hindi dahil sa'yo, sa nakaraang buhay, wala akong lugar para magpahinga. Ngayon, ako ang bahala sa'yo.
Masyado ka pang bata para maunawaan ang tama at mali. Pakinggan mo ako, huwag kang magpapaloko sa iba. Oy, pinsan. Ano nang ibig mong sabihin? Dahil ba wala akong kasama ngayon, tingin mo ba masama akong tao? Mali ba ang sinasabi ko? Hindi ka ba lagi naghihintay ng libre? Palagi sa libangan? Bakit pinalayas ni Lolo at pinatira sa ilalim ng bahay? Hindi ka pa nagsisisi. Ano mabuting buhay ang makukuha ng anak ko sa'yo kung ganyan palagi? Pinsan, Ayoko pakinggan sinabi mo. Sinong nagsabing hindi ko kaya bata lang naman yan? Sinasabi kayo, alagaan ko ang batang ito. Sa gawain, alam ang lugar, si Huiming. Huwag magbakapantas. Ikaw nga, sa susunod na pagkain walang kasunod, tapos sasabihin mong mag-alaga ka ng bata. Sinasabi ko Zenjen, dadalhin ka namin gayon. Kung matino ka, magalas ka na. Sugat. Hindi mo ba narinig yon? Ayaw niyang sumama sa inyo. Ang pinilit na pakwan ay hindi Nayan dito, lang AK. Tingnan natin kung sino sa inyo ang magtatangka. Magdala ng bata palayo. Hoy, sandali lang, babalik na AKO. Si, hintayin mo AKO, sige. Hoy, hindi yan. Mahal. Dagat A 88888. Anong nakakatawa sa'yo, bata? Tatay, salamat sa pagtulong. Huwag kang biglang magtawag ng ganyan. Sinasaklolohan lang kita. Di ko sinabing pupunta sa higit pa doon. pero seryoso na ako, dapat may salita. Huwag mo akong pabayaan. Batang makulit, kinukulit mo na ako. Sasabihin ko sa'yo. Magaling akong kumain, uminom at maglaro. Sumama ka sa akin, mas mabuti pang huwag na lang. Huwag mo na akong sundan. Umiwik. Tatay, huwag mo akong iwanan, pwede ba? Pasensya na. Hindi ko kayang alagaan ka. Tatay, pasensya na, Xiaoming. Mula ngayon, mag-isa ka na lang mamuhay. Nanay, sana't makasama ka. Lagi... Mama, huwag mo akong iwanang mag-isa. Natatakot ako. Tatay. Tatay. Hindi ka alis. Utang ko ito sa iyo. Linawin muna natin ito. Mas maami ka pang pera kaysa sa akin. Sana sanin mo, kailangan lang magdias. Ikaw. Walang problema, hindi ko kailangan ng marami para mabuhay. Makakatulong ako na magkapera ng sobrang dami. Pinakamayaman sa Beijing si Dej. Malit ka pa, pero malaki ang gapangarap mo. Hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Lucky charm ako, magaling yan. Kaya bukas bumili ka ng lotto ticket. Para malaman kung ako'y nangangarap lang. Tara na, bata. Bilisan mo lang, Daddy. Tandaan mong bilhin ang mga numerong ito para sa akin. Sabi ko hindi posible. Tara. Huwag na tumingin, kain na. Sino nagsabi na hindi? Tingnan mo na lang. Tara bata, kurutin mo nga ako. Ay.
Nanaloteo. Todo, nanaloteo bata. Unamon. Sabi ko magaling ako, hindi ka lang naniwala. Naku pero. Bumili maraming beses pero di pinalad paano nasabi. Sigurado tayong mananalo ngayong beses. Dahil sinabi ng mga nasa taas, ako ang swerte mula sa langit. Lahat ng lumalapit sa akin ay magkakaroon ng swerte. Basta't makinig si Daddy sa akin. Darating na ang karangyaan at kayamanan. Bata ka pa, huwag kang maniwala sa ganyan. Sa tingin ko naman ay nakataon lang yan. Hindi naman, bahala ka na kung ayaw mong maniwala. Tara, Anong ginagawa? kakain sa labas. May pera tayo. Bakit kakain ng instant? Tara na, hayaan mo akong kumain pa ng konti. Sige, tara na. Magandang araw, welcome. Ipakita niyo sa akin ang pinakamahusay na damit para amin. Opo, sir. Dito pa kayo, miss. Gino, ayos lang ba ito? Gusto. Gusto. Gusto ko yan na yan. Lahat sila. Gusto. Tatay, tama na. Walang anuman ito. Ituloy mo lang. Ah, tatay. Ang saya-saya. Sa wakas, parang bata ka na. Jinjin, sana lagi kang masaya, anak. Ano na si Zenzen? Ito ang kaharian na ginawa namin para sa iyo. Gusto mo ba? Gusto ko. Magandang marinig yan. Bukas magpapatuloy tayo. Mami pa akong ipapakita sa'yo. Oh, Sandali. alam ko tungkol sa pagkain, inumin at kasiyahan. Todanasya na. Kung magpatuloy pa ito, huwag isipin ang pagnenegosyo. Parang magiging mini na ako. Hindi na ako gustong pumunta, Dudi. Bake it? Hindi ba maganda ang laro o hindi ba maganda ang dami? Bukas kakain tayo. Tatay, tingnan mo, parang ilang taon na ako ngayon. Na. 6 o 7 taon. Yung mga anak na 6 o 7 taong gulang, ano na ang ginagawa? Naglaro. Nag-aaral yan. Nag-aaral, tay. Dapat pumasok na ako sa elementarya. Ayos lang, kasalanan ni Dodi. Bukas dadalhin kita sa eskwela. Sige, Huwag kang mag-alala, katatapos kong ihatid si Shushu. Nayon naman, Yui KOSI yan dyan, yung batang Bobby. Jan. bilisan na, bilisan na. Jan. Nandito kayo para mag-enroll? Bakit hindi sinabi kay mama? Kaki mama. Agad papapasukin sa paaralan, okay ba yon? Ayoko ng peking malasakit mo. Huwag ka na magpilit. Ayaw ni Zen na lumapit sa iyo ngayon. Tumigil ka dyan. Ito ay para sa mga may kayalang. Hindi lahat makapasok dito. Principal Jean, tagal na di nakita, misteryoso ka pa rin. Oh, SI Young Master si pala. Paano ka nabangkop? Mahirap ba ang buhay ngayon? Bakit may batang kasama ka? Ikaw ang bata. Hay! Bakit kanyan ka? Balang ka lang? Di mo ba alam ang respeto sa matatanda? Ikaw nga ang walang respeto, di mo inaalagaan ng kabataang tulad ko. Pazavi na bata. Principal Jean, tumatanda ka na at nakikipag-away pa sa bata. Hindi ito lugar para magwala kayo. Umalis kayo. Ano sinasabi mo, Principal Jean? Ano sinasabi mo, Principal? Dumating ako para isama ang anak ko sa pagpasok. Pagpasok siya Huaiming. Ikaw na batang pasaway, walang natutunan, walang pera, walang kapangyarihan. Wala kang kapatan na tumayo sa paaralan namin. Alis na kayo at kunin tong batang pasaway bago ko tawagin ang mga gwardiya. Akala mo lang mababa na tao ako. Sino nagsabi sa iyo na wala ako? Principal Zhang, gusto niyo ba ng mga batang henyo sa school ninyo?
Ikaw ba young henyo? Sinasabi mo ba na ikaw? Anong henyo ang may tuturo ni si Huaiming? Puso ka ba, Principal Jiang, na makipagsapalaran? Pustahan tayo kung masagot ko ang mga tanong mo. Ano sa tingin mo? Pwede kang magtanong sa akin kahit ano ngayon? Kung meron kahit isang tanong na hindi ko masagot, ako na mismo ang aalis kasama si Dodi. Pero kung masasagot ko lahat, Anon gayon? yung principal mismo ang mag-aanyaya sa akin na pumasok at magsusorry pa siya kay Daddy. Hampas lupa siya, wala siyang alam. Bigyan siya ng pinakamahirap na calculus problem. May alitan sina Madam Yan at ang batang ito. Dial, huwag kang magsisisi. Sige, gawin mo. Calculus 2. Ibig sabihin, kayang gawin ng 7 taong gulang ang kalkulo. Dahil asabi niya genyo siya? Ni hindi nga marunong sa advanced math. Anong klaseng henyo siya? Huwag kang mag-alala, Dad. Konting advanced math lang ito. Madali lang to. Surin mo nga baka may mali. Ito. Isang 7 taong gulang na bata. Nasagot ang mga tanong sa advanced math. Isang 7 taong gulang na bata. Nasagot ang mga tanong sa advanced math. Sa nakaraang buhay ko, nakulong ako sa bahay ng yan kaya bihira ako makalabas. Pwede kong gawin ay magbasa ng libro. Naintindihan ko ang lahat ng mga kaalaman. Ang mga tanong na ito ay sobrang dali lang. Ang galing engi batang ITO namin. Kamusta, SI, Principal Jean? Mag-aral ba ang anak ko sa inyong elementarya? Kung hindi ka papayag, punta na lang kami sa iba. Hindi pwede. Pasensya na at hindi ko nakilala. Salamat sir, may malaking puso ka. Tinapon mo lang ang sinabi ko. Ngayon mismo, i-enroll mo ang inyong batang henyo. Tara, Hintayin mo. Mrs. Yen, may kailangan ba kayo? Kung tama ang pagkakaalala ko, late school tayo. Estudyante dito ay mayaman o marangal. Hindi basta-basta pwedeng pumasok kahit sino. Pero ang batang ito ay sobrang talino. Talagang bihira siyang mahusay na bata. Matalino, ano na yan? Pati asay siya Huaiming asay siya Junming. May panggastos ba? Principal, ang school natin ay hindi welfare center. Gusto niyo bang gamitin ang investment namin sa yan group para sa charity? Shinyahui. Kaya kung mabayad ng matrikula at SI Jean ay may karapatan ding mag-aral. Ano ang magagawa ng kayang magbayad na matrikula? Ako ang pinakamalaking investor na eskwelahan. Kung sabihin kong hindi pwede. Hindi pwede talaga. Wow, ang galing naman ni Mrs. Yan. Bakit hindi mo na lang ipagpatayo ng bansa ang anak mong prinsesa? Para hindi nyo na kami kasama na humihinga ng parehong hangin. Yan siyan. Kakakasama mo lang sa Batanggulo na yan, tapos naglalaban ka na sa matatanda. Mali ba ang sinabi ko? Ikaw ang una na naglagay ng hadlang. Ayaw mo akong mag-aral. Senzeng. Hindi naman ayaw ni Mama na mag-aral ka. Gusto lang ni Mama na malaman mo na kailangan mong bumalik. Bumalik sa tabi ni Mama para makuha mo ang lahat. Kaya. Umiwi na tayo kay Mama, pwede? Hindi maganda. Tara na, Daddy. Aalis na tayo. Hindi lang naman iisang paaralan ang meron sa Kyoshi. Matalino naman ako. Pwede rin mag-aral mag-isa. Hindi na kailangan makisama sa kanila. Ano nangyari, Daddy?
Baka hindi pa niya nabayaran ang upa sa oras. Daddy, ang hirap naman ng buhay ko. Dahil walang pera, pinapaalis ako sa eskwelahan. Ngayon wala na tayong tirahan. Zen, kasalanan ito ni Daddy. Hindi ako nakagawa ng paraan. Sorry, anak. Hindi kasalanan ni Daddy, magaling si Daddy, marunong siya maglaro ng games at bumibili ng kung ano-ano. Alam ni Jenjen na mahal ako ng marami. Hindi ako papayagan ni Papa na maghirap. Tama ba, Papa? Bumili ng mga gamit, maglaro ng laro. Anong ginawa mo? Si Huiming, may anak ka na. Ano mo nagagawa at magaksaya ng oras? Papa, pasensya na, kasalanan ito ng marami. Papa, magpupursigi ako para ang mahal na anak ay hindi hamakin ng iba. Talaga? Sige, marami. Mag-swear ka. Nagsusumpa ako. Huwag ka nang umiyak. Buti may pera tayo ngayon, kundi talagang sa kalye na lang tayo matutulog. Kasalanan talaga ni Daddy. Daddy, lipat tayo ng bahay. Bili tayo ng malaking bahay. Oh, sige. Gusto ko yung pinakamaganda, pinakamalaking bahay. Grabe rin talaga yung security. Bakit ang daming pumapasok dito? Hi, gusto namin tingnan yung bahay. Kailangan magpa-reserve bago magtingin ng bahay. Nagpa-reserve na? Wala namang tao dito sa inyo. Bakit pa ang hindi convenient dito sa inyo? Ito ay ayen na subdivision. Ang pinakamura dito ay ilang milyon ang halaga. Sigurado ba kayong gusto nyong tingnan? Pwede tayong pumunta. Siyempre gusto nating tumingin. Kung pwede, diretsong pili na tayo ng isa. Talaga? Parang bata. Sir, mahal ang mga bahay dito. Hindi basta-basta kayang bilhin ng karaniwang tao. Kung gusto nyo lang magsamantala ng aircon, sige lang. Hindi naman kayo paalisin. Naku, tika lang. Sino nagsabing wala akong pambibili? Kailangan pa bang sabihin yan? Yung lumang motor sa labas. Sa inyo, yun di ba? Hindi makabili ng sasakyan, gusto pang bumili ng bahay. Ikaw na nagtatrabaho dito? Kaya mo bang bumili ng villa dito? Ako. Akala ko lugar na ito ay bahay ninyo. Ang taas ng tingin mo. Jinjin, alin ang gusto mo? Gusto ko ito. Ang villa ay nagkakahalaga ng 800 milyon. Kaya nyo bang magbayad? Hindi ba 800 million lang? Marami akong pera sa iba't ibang lugar. Kid, ang 8 milyon ay hindi 800 piso. Kaya mo bang bilangin ang mga zero sa dulo? Haha. Kayang bilangin ni Zen. Pero ikaw, hindi kayo alam paano ka kung kaya mong bilangin. Siyempre, kayang bilangin ni Jenjen. Pero ikaw, hindi ko alam kung kaya mong bilangin. Gusto kong malaman kung magkano ang mayroon kayo ngayon sa inyong card. Matagumpay ang pagbabayad ng $1 milyong. Nakita mo ba yon? Maraming zero sa card na ibinigay ko sa'yo. Tingnang mabuti. Nayon, maaari ba kayong magdala sa amin? Oo, pwede ka sumama sa akin. Baki. Sina Yanjan at si Junming Ayan? Anong ginagawa nila rito? Maari kayang kumita na si Yanzen para kay si Junming. Hindi pwede. Hindi ito pwedeng mapunta sa iba. Akyat muna ako at tingnan. Ang ganda ng bagong bahay. Masaya BASI, Jinjin, may sarili na tayong bahay. Salamat sa iyo na pinilit si Daddy na tumaya sa loto. Daddy, ano ba yan? Ang target natin? Pero kung gusto mong maging pinakamayayaman sa Jing City, Dad, kailangan pang magsikap. Gawin mo akong prinsesang pinakamayayaman. Okay, kaya mo yan, Dad. Ano bang paraan para kumita si Dad ng mas madaming pera? Tama. Sa nakaraang buhay ko nitong 2 araw, dinala ako ng pamilya niyan sa auction. Sa auction na ito, lahat ng gusto kong produkto ay nagkakaroon ng malaking kita. Kung sa buhay na ito ay dadalhin ko ang lahat ng pera ko, tiyak nakikita ng malaki. Papa? Anong plano mo, bata? Papa, may magiging auction sa ilang araw.
Punta tayo para makakuha ng mga kayamanan. Auction. Swert and I Yenjan. Makakakuha siya ng maraming kayamanan. Mukhang hindi ko dapat palampasin ang pagkakataon na ito. Kailangan ko ring pumunta sa auction na ito. Sigurado ka, BA? Si Zenjen ay pupunta roon. Huwag mag-alala, narinig ko mismo. Sigurado na walang mali. Ngayon bantayan mo siya, anumang bilhin niya, dapat tayong magtaas ng presyo. Sigurado may halaga ang mga pinipili niya. Shenshen, kahit paano, kami ang iyong mga magulang, hindi mo ba kami babatiin? Ooh, Zhenzhen. Miss na miss kanina papa at mama. Yenshin, ba't ang bastos mo na ngayon? Ginaya mo ba si Junming na talagang walang modo? Ano mapapala sa pagsama sa kanya? Pinsan, pwede mo akong maliitin pero si Zenjen ay mabuting bata. Hindi mo siya kailanman pinalaki. Ano bang karapatan mo para husgahan siya? Kahit di ko siya inalagaan, anak ko pa rin siya. Ano siya kapag laging kasama mo? Una. Huwag mong sabihin masama ang tungkol. Mabait ang tatay ko sa akin. Tay, umalis na tayo. Zhenzhen. Zhenzhen. Huwag mo na siyang tawag. Ang batang ito, ayaw makinig. Pagkatapos ng auction, saka natin hanapan ng Ito hunang atam gayon. Lumang tansong salamin. Panimulang presyo 100. Kung gusto, pwede kayong magtaas ng plaka. Lumate sirang bakal na lang. Paano mo pa yan maibebenta? ONGA. Kung ibigay sa akin yan, nakakaabala lang. Daddy, gusto ko yan. Okay. Gusto mo ba akong matong sapatan o deka? 1,000,000. Ngayon may tao pang namumulot ng basura. Iha, Ito, ilagay mo sa pwesto, walang bibili. Gumastos ka ng 1,000,000. Baliw ka ba? At yung katabi niya. Mukhang yung sikat na bankrupt na anak ng mayaman, si Xiang Xiao. Mukhang bumangon ulit si Xiao Zi, nakakapagtaka kung bakit nakaka-attend siya sa ganitong klaseng auction. Young bankrupt na Xiao Xie. Kaya pala wala siyang masyadong taste, talagang tamad lang, walang alam. Ubos na ang pera. Mamaya, wala siyang pambayad, palisin siya. Huwag intindihin ang bid lang tayo kung gusto natin. Daddy, huwag kang mag-alala. Ipapakita ko sa kanila ang galing mo. Mamaya, magugulat sila sa akin. Mukhang walang halaga ang copper mirror na ito. Kaya ba ng batang to? Gusto ba nating sumali? mukhang alanganin, hindi muna. Hintayin natin. 1,000,000 ina. 1,000,000 ikalawa. Meron pa bang tataas ng bid? 1,000,000 sold na. Congrats, miss. Oy, Ano bang nangyayari dito? Punasan ng alikabok ay. May lumabas bang kakaiba? Hindi ito pangkaniwang salamin. Parang nawawalang salamin ng Tianqi ito. Ano? Naalala ko ang subastahan noong nakaraang taon. May katulad na piraso. Ang halaga noon ay milyon-milyon. Itong salamin ay nasa magandang kondisyon. Ang halaga nito, baka bilyon. Papa, mukhang jackpot tayo. Ikaw talaga ang swerte ko, bata. Siyempre naman, Ang galing talaga ng batang ito. Nayon kayo lang na, dapat kinuha ko agad ang tansong salamin. huwag magmadali. Maraming pagkakataon pa sa hinaharap. Walang ganong pera siya huiming. Di ba atin lahat sa huli? Miss. Magbibigay ako ng mataas na presyo. Ay itong yalaga. Ano kung ibenta mo sa akin itong tansong salamin? Daddy, dapat ba itong ibenta sa kanya? Sino ang nagsabing 10 yuan lang ang halaga nito? 11e show. Matagal na kaming magkakilala. Biro lang. Pyro. Sige. Ayos lang ang mga bero. Ngunit halagang ito ay hindi sapat. Ako ang mag-offer ng halagang ito. Sir, pakibigay sa akin. Tanso na salamin nakuha ng anak ko. Hindi ako ang magdedesisyon. Honey, kailangan ba nating dagdagan ang pera para mabili? Pag ibinenta natin, 1,000,000,000 ito agad. Hindi, kaya mo bang magtiis? Iha, itong tanso na salamin ay walang silbi sa iyo. Ibigay mo na lang kay Tito. Okay, BA. Siyempre pwede yan.
Pero masyado ng kaunti. Dapat ay... Siyempre pwede yan. Pero kung gusto mo, Tito, kailangan mong magdagdag ng isang zero pa. Ang batang ito, marunong maningil na malaki. Si. Kapag ito ang usapan. Tingnan mo, Dad. Sabi ko nga sa'yo, walang dapat ipag-alala, di ba't kumita tayo? Batang mali. Ang galing mo talaga. Mahusay si Yanzen. Mabilis siya makatulong kay si Zunming na kumita para sa taong mahirap. Pangalawa, ang auction item ngayong araw. Isang larawan ng tanawin sa bundok. Simula SA 100,000. Tiis ka. Halata namang di ito mahalaga. Sino man ang gusto, kunin mo na. Ayoko. Gusto mo ba tong larawan? Siyempre gusto... Naalala ko tong painting kahit madumi. May lagayan sa loob ng scroll. Ang nasa loob ang tunay, 5 milyon 10 milyon. Tiis ka. 10 milyon. Kung gusto niyang agawin, pabayaan siyang matisod ng husto. Bakit may gusto pang makipag-agawan sa painting na to? Mukhang may sinasabi ang babaeng ito. 20 milyon. 25 milyon. Fake it IOMO? May pera tayo. Ibigay mo na sa kanila. Total itong painting na to. Wala ring halaga kapag nasa kanila. 25 milyong ang deal. Congrats po sa babaeng ito. Yanjan o Yanjan. Naglalaban ka pa sa akin. Hindi ka pa handa. Susunod ang ikatlong item. Guanyao Celadon Vase. Starting price 100,000. Gusto niyo pala maglaro ha? Sige, pataasan tayo. $600,000. 1 milyon. Ay nako, ang tanga naman. 1 milyon, sold. May espesyal na bisita tayo, si Masters Hang, dakilang kolektor. Ang items kakapasa sa auction. Pwede niyo itanong kay Master Zhang para sa appraisal. Master Zhang. Master Zhang, gaano kaya kahalaga itong dalawang bagay? Ang bagay mo na to. Hanggang sa 10,000 lang ang halaga. Ano? Ano? Porselana mo, tapos ay magaspang. Ang pintura ay hindi gawa ng... Walang halaga sa koleksyon. Imposible. Zhanglao, nagkamali ka. Paano maging 10,000 ang halaga nito? Ginoong yan kung di ka naniniwala sa magpasuri sa eksperto. Buti na lang hindi ako nakisama kanina, kundi ako ang nagsisisi ngayon. Ito. Ikaw ba ang nagsasabuatan laban sa akin? Zhenzhen. Alam and I mama nagali ka, pero hindi mo dapat kami gantihan ng ganito. Kami ang iyong tunay na magulang. Pinsan at asawa ni pinsan. Bakit ang ingay nyo? Natakot ang bata. Isa siyang bata. Ano ang alam niya? Hindi kaya sa auction. Pumilit siya magtaas ng presyo. Oo nga, sumigaw lang ako kanina para maglaro. Kayo ang bumili? Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Nabumalay. Ay, ang lucky-laking tao ka na. Di ka may impluensyahan ng bata. Sa tingin kayo, naghahanap ka lang ng sisisihin kasi natalo ka. Oo nga. Ako pang bata ang gusto niyo sisihin. Napakawalang hiya. Yanjin ikaw. Kuya, gusto mo gawin to sa harap ko. Saktan ang anak kong baba. Ano ang Ito ang anak kong babae. Indi bate Anakito ni 11e Yueming. Baki Anak na naman ni Yan Siyuan. Mga minamahal na kaibigan, sa totalang? Yanzhen. Kami lang ni si Yuan ang naroon. matagal nang nawawalang anak na babae. Pero, lagi siyang galit sa amin dahil hindi agad namin siya natagpuan. Kaya ganito siya sa amin. Mahirap namin siyang natagpuan at gusto namin siya alagaan. Hindi niya kami kinikilala.
Nakakaawa ako, 9 na buwang pinabuntis kita at isinilang. At hinanap siya na maraming taon. Wala siyang konsensya, ang batang ito. Napakawalang puso talaga. Mga magulang kami niyang tunay. Paano mo masasabing hindi mo na kinikilala? Nga, ganyan ang asal ng walang utang na loob. Talaga ba? Kung talagang mahal niyo ako, paano niyo agad inampon si Yanshu noong ako'y nawala? Sa dami ng yaman ng pamilya yan, talaga hindi niyo ako matagpuan? Ito'y pagkukulang namin. Pagkukuling? Kuya, kung talagang mahal niyo si Zenjen, paano niyo siya pinilit gawin ang ayaw niya? Paano niyo siya pinilit pawiin? Salamat, Huaiming. Dadalhin namin siya pabalik. Ito'y tungkol sa aming pamilya. Anong pakialam mo? Anong walang pakialam? Kasama si Zenjen sa pagpasok sa school. Siya ang pinsan. Ginawa lahat para pigilan si Zenjen sa pagpasok sa school. Tinanong ko ang lahat. Sino bang tunay na magulang? Ang gipigil sa sariling anak na makapasok sa school. Ganun pala. Kung kanya talagang anak, Pakiusapan lang sana ng maayos. bakit mo kailangang gawin to? Hindi nakatakataka na ayaw sumama ng dalaga sa kanila. Ano ba yan, MGA magulang naman kayo? Gusto ko lang na umuwi ang anak ko. May mali ba diyan? Gusto ko lang malaman niya na ang mga magulang ang palaging kanlungan. Hindi ko kailangan ng kalungan na tulad niyo. Gusto kong siya ang tatay ko. Yan Zen, napaka-rebelde mo na. Pinsan, sa halip na takutin si Zenjen, isipin mo na lang kung paano mabawi ang nawala mong pera. Tara na, Dad. Umuwi tayo at bilangin ang pera. Tara, Yehey. Nakabenta tayo ng marami ngayon. Sa wakas may pera na tayong pang negosyo. Janjan, ikaw ang straight ng pamilya. Siyempre, tatay, maghintay lang kayo at dadalhin ko kayo ng swerte at kayamanan. Mukhang bumalik na ang swerte ko. Pero Janjan, ganitong swerte. Iyan ba ay magdadala ng kamalasan? Gusto ni Daddy maging mahirap. Nag-aalala si Huaiming para sa akin. Ganito pala ang pakiramdam ng pinapahalagahan. Hindi gagawin ni Daddy yan. Mabuti naman. Sige, susunod na lang si Daddy sa iyo. Sa pinakamayaman tayo papunta. Yehey. Ang unang hakbang para maging pinakamayaman, ako ay talagang bihasa sa pinansya. Anong clase ng bihasa? Daddy, mag-aral ka na. Kailangan ba lahat ng mga librong ito? Oo, pinag-aralan ko ang buhay ng mga pinakamayaman. Lahat sila nag-aral ng pinansya. Kaya magpursigi ka rin, Daddy? Jinjin, pag-usapan natin, kailangan ba talagang ako ang pinakamayaman? Oo naman, Daddy. Kung magkamali ako, sanaparusahin AKO ing huwag naman sa pamamagitan ng pag-aaral. Gusto ko nang matulog. Miss ko na ang aking malaking kama. Si Daddy parang di pagod. Di talaga gusto matulog. May kumakatok, pupunta ako. Di kailangan, Daddy. Mag-aral ka lang dito, ako na ang pupunta. Sino ka? Sasabihin, Tulungan ako, Dad. Huwag mag-aksaya ng lakas. kailangan dalhin pabalik. Huwag sumigaw. Yui na tayo, anak. Ito ay kidnapping ng bata. Labag ito sa batas. Anong labag? Ako ang nanay mo. Paano naging labag? Tara, Dado, hulihin siya. Huwag siyang takasin. Sinabi kayo, Pag lumabas ka sa pintuan, hindi ka na Daddy. Huwag kang sumigaw. Daddy, Daddy. Daddy? yan siyan, bitawan ang Ipaano kung hindi ko gawin? Kailangan kong dalhin siya ngayon. Si Huaiming, anong karapatan mong makipaglaban sa akin?
Si Yuan. Jinjin, Aos Kalang BA? Nasaktan ka, ayos lang ako. Si Yuan. Wala bang nangyari? Jinshin, Puppet Mama, ay nemesis ka. Dumating sanduing kapawi. Paano nagawang makipagtulungan sa iba para tratuhin kami na ganito? Anong iba? Si Daddy ang nag-iisang pamilya ko. Insan at asawa ng ang pangit ng pag-arte nyo. Kung mahal nyo si Zenjin, hindi nyo siya dapat kinikidnap. Tingnan nayo. Sa kakahila, anong nangyari kay Zenjin? Ganyan ba ang pamagulang? Kayo, umalis kayo. Kung hindi, atawag ako ng pulis. Ano ban klaseng plano? Tiyansiyun? Sa ganitong paraan, hindi na pwedeng mag-usap na maayos kay Zenzen. Huwag kang mag-alala, may iba pa akong plano. May prawn kabie. Malapit na ang birthday ni Grandpa. Imbitahin si Tsi Zonming. May suporta kay Grandpa. Hindi ko maatim na hindi natin makuha si Zenshen pabalik. Tara. Masakit BA. Hindi masakit. Hello. Hindi ako pupunta, ilang beses nang sinabi. Huwag nyo na akong tawagan sa susunod. Ano ang nangyari? Birthdaying lolo. Tinatawag niya ako pauwi. Ayaw naman niya sa akin. Bakit ako babalik? Ang nanay ni si Huaiming. Siya lang ang anak na babae ng lolo. Sa tingin ko dapat mahal ni lolo si Huaiming. Sayang lang nung nakaraang buhay. Lagi akong pinagbawalan ng pamilya yan sa bahay. Wala talaga akong alam tungkol dito. Pero kung hindi tayo pupunta, hindi ba medyo bastos yun? Simula nang mamatay, magulang ko. Nalugi ang pamilya sa hindi na niya ako pinansin. Kapag nakikita ako, sasabihin tamad at walang kwentang tao. Ayaw kong bumaligdan. Hindi naman si Daddy isang walang kwenta. Kailangan nating bumalik para ipakita kay Lolo. Ero, kung babalik tayo, siguradong makikita mo ang mga tunay mong magulang. Guguluhin kanila. Sigurado ka bang gusto mo pa ring Oo, sigurado. Kahit ano pa, kailangan kong kunin ang hustisya para kay Daddy. At hindi lang tayo pupunta, kundi maaga pa. Lolo, hindi ko alam ang ginawa ni si Huaiming para kay Zenzen. Kailangan, si Zenzen ay hindi kami kinikilalang mga magulang niya ni si Yuan. Lolo, ikaw talaga ang dapat magdesisyon para sa amin. Lolo. Si Xie Juanming ay walang pakindangan. Tingnan mo ginawa niya. Malapit na ang iyong kaarawan, pero hindi siya pumunta para bumati. Bakit mo siya hinahayaan? Mukhang sina kuya at mahilig magsismis sa likod. Huaiming, alam mo pa palang umuwi. Zhan. Ginang yan, hindi tayo magkalapit, pakilayo ng konti. Si Yuan. Kitang-kita mo, ito ang itinuro ni Tsi Zunming. Huaiming, sabi mo nga, tulad ba ng sinasabi nila? Hindi nga, mabait sa akin si Daddy. Hindi nila ako nadukot, puro pasa ako ngayon, tapos binabaliktad pa nila. Halika para makita ni Lolo. Lolo, ito, sa kanila galing ang mga pasa ko, masakit talaga. Yan si Yuan. Ganito mo ba tinatrato ang anak mo? Anak ng pamilya yan. Hindi, Lolo, huwag magpaloko. Si Huaiming ang nanghikayat kay Zenshen na labanan ang magulang niya. Makasarili ka. Ikaw. Tama. Huaiming, wala ka bang sasabihin? Anong silbi ng sasabihin ko? Hindi mo rin naman ako pinaniniwalaan. Ano ba yan, Xie Huaiming? Tinanong kita, bakit ganyan ang sagot mo? Lolo, tingnan niyo si Huaiming na walang natutunan. Hindi lang niya ginagabayan ng mali si Zenzen. Gayon, bastos na rin sa inyo. Kapag kumalat ang mga ito, paano na ang dangal ng pamilya yan? Lolo, ngayon si Huaiming ay pulubi, dinadala si Zenzen sa labas magloko. Anong maibibigay niya kay Zenzen? Ang tamang edukasyon at kinabukasan, sa pagbabalik ni Zenzen sa bahay natin, sa proteksyon ng pamilya yan, siya ay unlad. Nag-iimbento kayo. Kahit wala nang ganong pera si Daddy ngayon, totoo ang kanyang pagmamahal sa akin. Zhan. Hindi rin alam ni Mama at Papa kung ano ang mali nating nagawa. Kaya ikaw nag-isip ng ganito sa amin.
Sinasabi ba ni si Huiming na hindi maganda tungkol sa amin? Kaya mo kami na misunderstand? Oy kuyere. Pinilit niyo si Zenjen at hinikaya. Pinilit na umuwi. Lagi niyong ginagawa ang hindi gusto ng bata. Isipin kong mas mahalaga ang iniisip ng bata kaysa sa inyo. Ngayon, sabihin mo, ayaw mo talagang umuwi kasama ang mga magulang mo. Bakit ba gusto mo makipag-ugnay sa batang iyon? Gusto ko lang makasama si Daddy. Kung gayon ay Hindi pwede. Lolo. Si Huiming ay walang direksyon sa buhay. Paano niya may bibigay kay Zenzen? Ang maliwanag na hinaharap. Sa pamilya lang niyan, dito lang si Zenzen pwedeng maging tunay na mayamang binibini. Ayoko maging mayamang binibini ng pamilya nyo. Mas gusto ko pang sumama kay Daddy sa squatter. Ang daddy ko ay talagang magaling. Magiging pinakamayamang tao siya sa lungsod. Sana makita nyo ang kakayahan niya nun. Pinakamayaman sa lungsod, si Lang Bia? Hindi mo ba sinundan siya dahil dito, si Huiming? Gumawa ng kasinungalingan para linlangin ang bata. Hindi ako niloko ni Daddy. Hindi ako niloloko ng daddy ko. Diba, tatay? Tama. Bilang magulang, dapat magbigay ng mabuting halimbawa sa mga anak. Ipinangako kay Zenzen, gagawin ko talaga. Pero, tama na, huwag nang mag-away. Bilang magulang, sa harap ng sarili mong anak, nag-aakusahan ba tayo talaga? Huaming, kahit dati medyo hindi ka pa mature, pero sa ugali mo kay Zenzen, may responsibilidad ka pa rin. Salamat kasing lolo sa papuri. Talagang mabait si Daddy sa akin. Ako ang nagdesisyon ngayong araw, parehong anak ng pamilyang yan. Handa si Zenzen sumama kay Juan. Hayaan mo na lang siyang sumama. Lolo. Bakit parang mas pinapabran mo as I si Huiming? Si Yansen ay anak namin ni Xuan. Yan si Juan. Ganito ba ang pakikitungo ng pamilya mo sa akin? Pasensya, nagkamali kami. Kung gusto sumama kay Huiming, pabayaan mo siyang sumama. Lolo, may isa pa sanang healing si Zhenzhen. Pwede mo bang pagbigyan si Zhenzhen? Sige, sabihin mo, basta kaya ni Lolo. Ibibigay niya sa iyo. Ang galing, sabi ni Papa sa akin dati. Sa mga nagdaang taon, di siya nakapagsilbi sa inyo, nahihiya siya. Kaya gusto niyang manatili sa inyo at samahan kayo. Simula nang pumanaw ang mga magulang ko, bihira na akong bumalik. Gusto ko rin kayong makasama. Haha, Sige, manatili muna kayo dito. Para naman makaranas itong matandang ito ng kaligayahan ng pamilya Lolo. at kayong dalawa, huwag magnakaw ng bata. Nakakahiya. Umalis. bata ang palit. Mas maganda bang nakatira sa sarili nating bahay kaysa dito? Makinig ka muna. Gusto ko lang makatulong sa inyo ni Lolo na mas magkaayos ang relasyon nyo. Ayaw naman niya sa akin. Araw-araw sinasabi, ikaw ay tamid, walang silba. Di kayang pantayin, yan si yun. Pero nararamdaman ko na mahalaga ka pa rin kay Lolo. Mali lang ang paraan ng pagpapakita niya. Toda BA. Oh, DBA sinabi mo kakampinatin na si Lolo? Bakit na yon nasa side and I siya Huiming na? Sino nag-akalang siya magdadala pabalik kay Yanzen? Baka matagal na silang di nagkita, kaya binigyan niya ng pabor. Kung sakaling mapasaya niya si matandang lalaki, paano yan? Huwag mong kalimutan, nasa listahan ng pamana noong araw ang pangalan ni Sis Hunming. Sage, tapusin natin. Gawin natin sa kanya ang ginawa natin sa mga magulang niya noon. Si Yanzen at ang ari-arian ay magiging atin. Bilisan mo, tatay. Sige, pupunta na ako.
Anong ginagawa mo? Ang laki-laki mo na. Pwede bang magpakahinahon? Yun. Kamakailan, nagbasa ako ng libro tungkol sa finance, pero may bahagi na di ko maintindihan. Tulungan mo akong ipaliwanag. Naku, mukhang lumabas ang araw sa kanluran na. Di ba nung bata, sumasakit ulo mo kapag nagbabasa? Pangako ko kay Zenzen, gagawin ko siyang anak ng pinakamayaman. Dito, hindi naman pwedeng magumpisa ako ng negosyo na wala akong alam, iba? Halik kayo. Ipapaliwanag ko ito sa'yo. Una, siyempre, gusto mong magnegosyo. Kailangan piliin ang tamang direksyon muna. Kaya una sa lahat, Tama yan, masaya ang isang pamilya na magkakasama. kailangan ganito. Naintindihan mo ba? Oh, naintindihan kayo. Di ko akalain. Para kay Yan Jen, mag-aaral ng maayos. Magaling ang batang ito. May magandang Si Zenjen noon pa man ay nasa labas. Walang nagmamahal. Tulad kayo na yon. Kaya na. Dapat kong pahalagahan siya. Huaiming noon. Nakalipas na ang nakaraan. Ngayon may Zhenjin AK. Gagampanan ko ang pagiging ama. Hindi ko siya pahihirapan. Akala ko ang selebrasyon ng kaarawan ni Lolo ay magiging napakagarbo. Maraming prominenteng bisita ang kakain doon. Matanda na si Lolo. Ayaw niya namingay. Kain lang naman ng pamilya. May regalo ba si Daddy para kay Lolo? Hindi ko nasamahan siya magdiwang ng kaarawan nitong mga taon. Tay, yung mag-asawa na yon sigurado makikipag-compete sa'yo sa birthday party. Huwag mong hayaang matalo kanila. Anong regalo ang gusto ng Lolo? Dapat merong damdamin. May idea ka, BA? Suro ka talaga. Tay, gumawa tayo ng long life noodle para sa Lolo. Sutil, kay mo ay hindi marunong magluto. Akala ko nag-aalala ka sa regalo para kay Lolo. Sinusubukan mo lang akong pahirap. Ang tatay sobrang talino at galing. Pansit lang naman. Paano ka mahihirapan doon? Na ikaw ang magaling magsalita. Ngayon, kahit hindi marunong si tatay, magagawa na niya. Ano na yulit ang aneng hakbang? Una, lagyan ng harina bago masahin. Subukin kayo na. Tatay, nag-effort ka para magluto ng pansit para kay Lolo? Sigurado akong magugustuhan niya ito. Sino ba ang nag-aalaga sa kanya? Basta lang, AKO ginagawa. Kita ko yan nung gabi. Palihim mong tinitingnan ng mga larawan ni Lolo. Namimiss mo siya, huy, wag kang mag-imbento. Ako lang talaga ito. Namimiss ko talaga siya. Ano ba nangyari? Kahit na matigas ang ulo ng matandang iyon, harang mulo. Pero siya pa rin ang inakarespetadong matanda ko. Nawala na ang ngipin ni Lolo sa kakatawa. Ginugulo ka ni Lolo? Dumating na. Zhenjin. Ano bang ginagawa nayo? Bakit ganito na? Nakakahiya naman ito. Nagluluto kami ng pansit para kay Lolo. Hindi niyo ba napapansin? Pansit pang birthday. Karawan ni Lolo. Ito lang ba ang ibibigay niyo? Huaiming, di ba nakadiskarte ka noong nakaraan? Ngayon hindi mo man lang mabili ang disente na regalo. Marami ng magagandang bagay na nakita ni Lolo. Wala siyang kulang. Kaya naman, gawa kamay ang regalo, makikita ang sinseridad. Kung wala kang budget, sabihin mo, ang dala namin kay Lolo ay pinakamagandang jade ng Hichan. Hindi mo pa nakita, no? Una, mas wala kaming pera kaysa kay Kuya De. Kahit lugi na kami ng bilyon sa negosyo. May pambili na mamahaling regalo. Yun kayo, SA inyo. Paano ka kumikita na Siya Huaiming, Aki, oy. Gusto niyo bang tulungan kami? Halika. Napadumihan mo ang bago kong palda. Siya Junming, Sanadia Moba ito?
Pasensya na, medyo clumsy kami. Yanjan. Alice na. Mamaya sa hapunan, kayo ang kawawa. Hintay lang. Lolo, binabati kita ng kasaganaan at mahabang buhay. Ito ang espesyal na regalo namin para sa'yo. Sana magustuhan mo. Salamat. Maupo na lang kayo. I. Beke wala pa asay huaming at Jinjin? Baka naman nahihiya silang ipakita ang regalo nila. Takot na siguro silang pumunta. Kakaalis lang nila sa kusina. Ewan kung ano ang ginagawa nila. Ang dumi pa nga nila. Taon na mahirap si Huaiming. Okay lang kung hindi magarbo ang regalo, pamilya tayo. Sino naman ang nagsabi na pangit ang regalo namin? Lolo Daku, ito ang longevity noodles na ginawa ni Papa para sa'yo. Ako mismo ang nagluto nito. Huwag mo sanang hanap-hanapin. Ginawa mo ng sarili mong kamay para sa akin? Napaka-special mo naman. Masaya na ako dito. Isang simpleng mangkok ng noodles lang naman. Walang katumbas ang aming regalo sa halaga. Lolo, huwag po kayo magpaloko. Si Huaming matagal nang walang ginagawa at hindi kayo pinansin. Gayon bigla na lang siyang naging napakabait. Sino ang nakakaalam kung may ibang motibo siya? Ang pinakamalaking hangarin namin ni Daddy ay mapasaya si Lolo. Ganito ba talaga ang tingin ni Madam yan sa amin? Baka may nais kang makuha? Ganito iniisip mo tungkol sa amin ni Daddy. Ano yang sinasabi mo? Pinsan, ang mga bata ay minsang walang preno. Bakit ka ganyan kagali? Baka naisahan ka. Ang sinasabi ni Si Huaiming, ikaw ang nagturo sa kanya? Lolo, nakita mo paano niya binago ang bata? Hindi tinuro ni Daddy yan. Parang iniisip nyo lang sa sarili nyo yan. Kung masama kayo, akala nyo masama rin lahat ng tao. Yanjan. Sapat na. Ngayon, ang kaarawan ko, bihira naman na maging maalalahanin si Ming. Bakit kailangan niyo siya pagbuntunan? Sino mang magulo pa, huwag ninyo akong sisihin kung magiging bastos ako. Daddy, nanalo kami. Upo. Kain na tayo. Huaiming. Kanina sa ginawa namin sa iyo at kay Zenzen, mali kami. Ako na ang humihingi ng paumanhin dito. Parang may mali. Bakit siya biglang nag-apologize? Tara. Aumanhin ni Pinsan. Hindi ko kayang tanggapin yan. Huaiming. Ano yung sinasabi mo? Pamilya tayo, huwag ka namang magpakalayong loob. Ang pinsan kong ito ay pinakamahusay sa harap at sa likod. Ano na naman bang gimmick yan? Huaiming, matagal binibigay ng pinsan mo, wala ka bang respeto? Pinsan, pinipilit mo akong maging mabait. Lolo. Huaiming, bilang pabor sa akin, walang malaking problema. Ang lobotang manok may hindi maganda. Parang may masama silang balak. Yanjan. Tapos na ang masayang araw mo. Gusto ko ring tikman ang sabaw na ito. Ako na ang iinom para kay Daddy. Hindi pwede yan. Bakit hindi pwede? Sabi ni Madam yan araw-araw mahal niya ako at iniisip ako. Ngayon gusto ko lang ng isang bowl ng sopas na ikaw ang nagsandok. Ayaw mo ba? Asawa kayo. Shenzhen, kung einem karing sopas, sandak pa uli asay pop. Una. May problema nga sa sopas na to. Madam Yan, bakit ka ba kabado? Nilagyan mo ba ng kung ano-anong bagay? Naku. Ang batang ito. Nagbibiro ka talaga. Dahil ang asawa ng pinsan ko ay masigat. Subukan mo muna. Yumanam ka. Patatawarin ka ni Daddy kung iinumin mo yan. Si Yuan, hindi ka ba mag-e-explain? Lolo, hindi ko talaga alam kung anong nangyari. Una. Ano ba talaga ang nangyayari? Yan. Ipinainom mo ang sabaw kay tatay. Gusto mo bang saktan siya? Huwag mong siraan ang nanay ko.
Lolo, hindi po ako naninira. Kitang-kita ko po. Siging, yan at kasambahay. Nagtititigan ng nagmamadali. Tiyak na may ginawa sila, takot na matuklasan namin. Kaya natakot ako. Yan John. Ilang taon ka na para magsinungaling? 7 taong gulang pa lamang siya. Ano kayang mga kasinungalingan? Lolo, sa tuhod, muntik nang walang tatay si Jenjen. Insan at ang kanyang asawa. Sinubukan mo akong patayin para ilayo si Zenjen. Siya Huaiming. Huwag magsalita ng walang basehan. Hindi naglagay ng gamot. Una. Sapat na, Yan Si Yuen. Ngayon, sa party ng kaarawan, nagkagulo ng ganito. Hindi ba nakakahiya? Simula nung bumalik si Huaming, kaunti lang ba ang mga ginawa niyo? Simulan na natin. Isama mo ang asawa at anak mo. Umalis kayo sa lumang bahay. Lolo. Para sa isang dayuhan. Anong dayuhan? Siya sa dugo ng pamilya. Yan. Simula ngayon, ayoko nang makita kayong lahat. Umalis. Honey, kita mo na ang ugali ng matanda. Kung magpatuloy ito, si Huiming balang araw ay kukunin ang kayamanan ng pamilya yan. Wala tayong may iwan. Hindi siya magtatagumpay. Lahat ng pag-aari ng pamilya yan ay akin. Walang sinuman maaring kumuha. Gayon ang focus ni Lolo ay si Huiming at Yan Zhen. Ano ang magagawa natin? Si Xia Huaiming ay may sword and eye Yenshin. Ano man ang gawin natin ay walang silbi. Baka pwede tayong magtanong sa isang master, baka may ibang paraan pa. Kung wala talagang paraan, ayusin na lang natin ito ng sabay. Si Lolo uminom ng Lolo sa lolo. Naiinis ka pa rin ba sa nangyari kanina? Hindi inasahan ni Lolo na may apo siyang ganito. Lolo sa lolo, huwag ka nang magalit. Mabuting bata si Jenjen. Dahil sa'yo, Huaming. Malaki ang pinagbago niya nitong mga araw. kasi dati hindi pinagkakatiwalaan. Mula pa nung bata ako, isa akong walang kwentang tambay. Dahil palagi kang pabaya. Walang pakialam sa kahit ano. Shares na iniwan ng magulang mo. Matagal kong pinangangalagaan ito, nakita ko ang pagsisikap mo. Oras na para ibigay sa iyo. Salamat, Lolo. Huwag isipin na binigay sa iyo ay iyon na simula bukas. Sumama ka na lang sa akin sa kumpanya para matuto. Kung hindi, babawiin ko yan kahit kailan. Sige, good luck, Daddy. Maestro, sinabi niyo dati na si Yan Zhen ay isang suwerte na bumaba sa amin pero ayaw niyang sumama sa amin ngayon. Meron bang ibang paraan? Para magamit namin siya. Depende yun kung handa kayong gawin ito. Maestro, sabihin niyo lang. Kunin ang dugo niya pa sa ritual. Oh. Para maibalik ang kanyang swerte sa inyo. Pero may problema na yan. Nakatira si Yan Zhen sa lumang bahay ng pamilya. Yung si Huiming, binabantayan siya ng ayos. Hindi madaling dalhin siya palabas. Kung alam natin, ibinalik siya sa bahay, dapat tinali para hindi nag-aksaya ng oras. Ang inyong kasaganaan ay nasa inyong mga kamay. Papahintayin mo ako. Bakit ka nandito? Gusto kong sumama kay Daddy sa kumpanya. Ito, Kung gusto ni Jenjen, hayaan siya. Mas magiging masigasig ka kapag nandyan siya. Oo, kailangan kong isupervise si Daddy. Makikita ko si Daddy na unti-unting nagiging boss. sige, alas na. Ano gagawin natin, asawa? Dadalhin na ni Lolo si Huiming sa kumpanya. Kung palaging ganito, si Huiming ba talaga ang magmamana ng kumpanya? Tumahimik ka na lang. Sa halip na mag-isip ng kung ano-ano, mabuti pa ay tapusin mo na ang dalawang ito.
Grupo Ng yan. Jean. Ako at si Lolo pupunta kami para makilala ang negosyo ng kumpanya. Maglaro ka dito. Alam ko, Noong una, sabi ng doktor na kambal ang pinagbubuntis ko. Pero ibinigay ko na ang lahat ng lakas ko. Ngunit isa ka lang ang ipinanganak ko. Ikaw ay kakaiba. Ikaw ang kumain sa anak ko. Pero hindi kita ginusto mula nang pinanganak kita. Sino ang mag-akala na ang dugo mo ay makapagdala sa amin ng yaman? Gayon ang oras mo para magpasalamat. Hayaan mo akong maging may bahay na pamilya yan. Maging mayamang may bahay. Ah. Nagising. Noong una gusto kong iligtas ka sa sakit. Bakit pa ako mag-aksaya ng mga salita? Hindi pa sapat ang paghihirap nitong mga nakaraang araw. kayong dalawang bastos na tao, maaari pa niyang saktan ng sarili niyang anak na babae. Nakatadhana para sa iyo na hindi mo makuha ang gusto mo sa buong buhay mo. Pangatlong kapatid na babae, Kahit na pinakamaapura na, nangangahas pa rin silang matigas. sa tingin mo ba, sa pagpatay mo sa akin, may ibibigay mo na ang lahat ng gusto mo? Hindi ka palalampasin ng mga lolo, may CCTV sa buong kumpanya. Alam ng lahat na kayo ang nagdala sa akin. Kayo ang pumatay. Hindi pa ba natagpuan? Palaging matalino at masunurin si Zenjen. Bakit siya biglang nawala? Huwag magmadali. Napakalaki ng kumpanya. Baka nakatulog siya kung saan. Nahanap na. Sila ang nagdala kay Zenjen. Ano talaga ang gusto nilang gawin kay Zenjen? Sila pa rin ang mga magulang ni Jenjen. Hindi sila gagawa ng makakasakit, Jenjen. Kung hindi nila sasaktan si Zenjen, paano si Zenjen nandito sa tabi ko? Siguradong may problema sila. Kung hindi dahil sa iyo na walang utang na loob, hindi kami mapipilitang piliin si Tsiz Hunming na patapon. Ikaw na walang utang na loob. Noong nakaraang buhay, sumama ako pa uwi. Sinasanay magpakabait sa lahat. Sa huli, itinapo pa rin kayo. Mali ba ang sinabi ko? Para sa pera, niyong isang tabi ang konsensya. Kaya wala kayong makukuha kahit kailan. Tumahimik ka. Hanggang ngayon matigas ang ulo mo. Akala mong sasajipin ka and hindi mo na siya makikita kahit kailan. Hindi totoo yan. Tiis lang, darating si Daddy. Papalitan ko ang oras. Hindi pwedeng tulad ng nakaraan, walang magandang kapalit. Alam niyo ba, bakit mas gugustuhin kong tumira sa basement kasama si Tatay? Kaysa bumalik sa inyo, pamilya yan. Dahil galit ako sa inyo. Mas mabuti pang hindi niyo ako isinilang. Yan Zen, hanapin mo si San. Tatapusin ko na. Darating na si Tatay. Malapit na kayong lahat matapos. Yan si Yuen. Bilisan mo, wala ka bang napansin naghihintay lang siya. Bilis-bilis, mas bilisan mo. Ikaw, yan Zen, utang mo sa akin ang buhay mo. Panahon na para magbayad ka. Yan si Yuan. Yan si Yuan. Daddy, Ayos kalang BA. akala ko di ko na kayo makikita. Ayos lang, Jean. Pagbabayaran sila ni Daddy ng dugo para sa kanilang mga krimen. Siya Huaiming, anoing gagawin mo? Ano ang gusto mong gawin? Tinsan mo ako. Pinsan. Wala akong pinsan na kit na katulad mo. Ano ang gagawin?
Lolo? Lolo? Iligtas mo si Yuan. Muntik na siyang bubugin. Apo mo rin siya. Wyming, bilisan mo at tamaan mo siya. Lolo? Tingnan ang ginawa nila. Montik Sakton SI Sanjinshin. Lolo? Anak ko siya, paano namin siya gagalawin? Lolo? Natakot ako, sabi nila gagamitin ang dugo ko sa ritual. Muntik nang hindi na kami magkita ni Zhenzhen. Kay laking trahedya. Paano mo nagawa iyon? Anak mo mismo siya. Lolo Mali Kami. Sandali lang kaming nalito. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Lolo, patawarin mo kami. Gusto lang namin kumuha ng kaunting dugo mula kay Zhenzhen. Kami ang mga magulang niya, paano namin siya masasaktan? Sa tingin ko kayong lahat ay mabagsik at malupit. Hindi pa ako bulag. Lumabas kayo rito, lahat kayo. Lolo Esayana, tingnan mo ito. Ito ang mabait mong apo. Lolo sa tuhod, takot na takot ako. Kawawang bata, natagpuan ko. Wala pa akong panahon masiyahan sa magandang buhay. Ganito ba pakikitungo mo sa kanya? Hindi ko na kailangang magsabi pa. Iba, ipadala direkta sa kawanihan ng seguridad. Hindi, Lolo, hindi. Lolo, nalito kami. Bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Lolo. Naloko din kami na master na iyon. Paano si Yanshu kung pumasok kami? Lolo. Natitirang dugo ng pamilya yan. Ako ang tunay mong apo. Ang mga anak ng lolo ay maagang pumanaw, nag-iisa niyang mahal na apo. Importante sa puso niya ay nagpapakita ng damdamin si Siwan, tiyak na hindi makakaya ni lolo ito. Lolo, ayaw kong mahirapan kayo. Ang pinaka-importante sa inyo ay ang dugo at pamilya. Ako din ay nagmamalasakit. Sila ang nagbigay buhay sa akin. Handa ko silang patawarin. Sinong hindi marunong magkunwaring kawawa? Ngayon ako ang biktima. Ganito ako umiintindi. Mas maawa sa akin si Lolo. Basta may natitira, hindi ka magugutom. Zhenzhen, napakaintindi mo. Parang hindi kayang tumbasan ni Lolo ang ginawa mo. Ganito niyo tratuhin ang anak niyo. Pero siya'y mapagpasensya pa rin. Dapat mo talagang pasalamatan. May napakabuting anak kayo. Zhenzhen. Pasensya na, anak. Mali ako. Bumalik ka sa akin, anak. Babawi kayo. Hindi. Gusto ko lang kasama si Daddy. Lolo, kahit hindi nagreklamo huwag natin palampasin ito. Hindi ko gagawin yun kay Zhenzhen. Hindi na kayo bahagi ng pamilya yan. Kapag namatay ako, wala ni isang sentimo. Huvag Pio Lolo, Huvag Pio. Pinatawad ko na kayo, huwag na kayong masyadong makasarili. Mag-isip-isip kayo, baka bigyan ko kayo ng konti. Hindi kayo karapat-dapat na maging magulang. Aalisin ko rin si Yanshu. Tapos na, wala na lahat. Tumeo ka. Kasalanan lahat ay Yanjin yan. Kung hindi siya masyadong madaldal. Matagal na sana nating nakuha yung dugo niya. Sino bang interesado sa mga pamana? Sige na, ngayon ano bang silbi ng pagsasabi ng ganyan? Hindi lang siya hindi ko magamit. Bagkus naging kaaway pa natin. Yan si Yuan. May paraan pa, hindi ba? Tawala BASI Lolo Kasia Huiming Nayon, kaya pabayaan na lang na isipin ni Lolo na isa siyang walang silbi. Si Shushu sumama na sa kanila pauwi. Hayaan si Shushu na lumapit kay Yanjin. Kung hindi ko makuha, sisirain ko na lang. Masikip eh? Matatag ako, balang araw magiging anak ng pinakamayaman ako. Sa ganitong kaunting unos, hindi ako matitinag. Kapag anak ka ng pinakamayaman, hindi pwedeng masaktan. Si Dad hindi nakapaprotekta sa'yo. Pagkatapos nito, mag-hire si Dad ng bodyguard para Kaya kailangan magtrabaho si Dad ng mabuti. Excited ako para sa araw na yon. Sige. Ang unang leksyon na itinuro ni Lolo sa akin. Sa anong karapatan? Na kaya ninyo? Magkasayang magkakasama. Samantalang ako'y kailangang mahiwalay sa aking mga magulang. Yanzen, hindi kita palalampasin.
Ngayon, ipinapakilala sa lahat ang aking apo sa tuhod na si Yanjen. Ito ang nawawalang anak ng pamilya yan. Narinig ko na nakatira siya sa probinsya. Baka wala siyang alam, parang ligaw na batang babae. Narinig mo ba? Sinasabi ng lahat na ikaw ay walang modo na ligaw na batang babae. Hindi ko pinapansin ang sinasabi nila, basta mahal ako ni Daddy. Junjun. Bakit ba ang pabaya ni Zenzen? Naglalakad lang, nadara pa na agad. Marahil ay hindi sanay sa suot na damit panggabi. Kita na hindi siya natuto na alituntunin mula pagkabata, hindi pa nakakita ng malaking okasyon. Ewan ko kung ano ang suliranin ng pamilya yan. Maaga nang nawala ang mga anak ni Emarian. Dati galit sila sa apo, gayon meron pa silang isa. Walang asal na apo. Lumaki si Zenzen sa probinsya, kaya minsan walang alam sa asal. Pakiusap, unawain niyo na lang siya. Si Miss Yanshu ay talagang may asal, iba talaga ang lumaki sa mayamang pamilya. Kung ayaw mo sa ganitong okasyon, aalis tayo, anak. Hindi. Ayokong bigyan sila ng pagkakataon na hamakin ako. Hindi ko alam ang asal. Pakituruan ako ng tamang asal. Shushu. Hindi kita papansinan. Ano NG Nanjari, Baki Nagsampal PA Simisian? Ang gulo ng itsura ko ngayon. Hindi ka ba gigising, Yanshu? Lolo Yanzen, Itinulak Niyako. Tanga, kung gusto mong maglaro, sasamahan kita. Talagang walang pinag-aalan itong batang ligaw. Ikaw ang bumagsak, paano mo ako sinisisi? Saka kanina, inapakan mo ang palda ko, hindi ko naman sinabi. Nagsisinungaling ka, hindi ko ginawa. Lolo, hindi ko ginawa. Yanshu, ikaw spoiled na. Ako, nangangahas ka pa rin apihin ang anak ko. Hindi ko ginawa. Si Yanzen ang sadyang tumulak sa akin. Tate, nane. Kayo wala dito. Inaapi nila ako la. Anong problema ni 11e Yueming? Isang matanda na sa bata ganon makitungo. Si Yanshu lang talaga ang pamilya niyan. Itong batang ito, bago lang naman siya dumating dito. At saka, kung ako talaga ang tumulak sa'yo, dapat nahulog ka pa atras, bakit papunta sa lupa? Nadumihan ang damit mo. Ikaw Ange Mala. Simula nung bumalik ka, wala akong swerte. Umalika, ayoko na nandito ka. Bakit parang si Miss Yanshu ay parang palangkera? Tama na. Yanshu, ganito ba itinuro sa'yo ng mga magulang mo? Inaapi ang sariling kapatid at nagwawala pa sa salo-salo. Daddy, sa tingin mo ba masyado akong masama? Hindi naman, anak. Maging mapangahas ka lang, aksyon agad. Walang problema. Huaiming, presidente ng Lin Group, makikipagtulungan. Subukan mo. Tingnan natin ang iyong gagawin. Alam kayo na, hindi kita bibigyan. Huwag mag-alala, tiyak na magagawa ni Daddy ang lahat ng mabuti. Nahihiya ako sa party. Yanzen, pabiga ka lang. Shushu. Halika, Shushu. Mama, alika na. Shushu. Yung nangyari sa party kanina. Alam na namin lahat. Yung Yanzen talaga, nakakainis siya. Akala ko pa naman deti na siya ang magdadala ng swerte, pero mukhang siya ang malas para sa pamilya natin. Tatay, nanay. Ayoko na dito, inaapi nila ako. Huwag kang magmadali, Shushu. Puppet Mama. May naisip na paraan. Tingnan mo. Halika. Naintindihan mo, BA? Papa, Mama, natatako ako. Sige, huwag na lang. Si Shushu ay bata pa rin. Mag-iisip ako ng ibang paraan. Sorry, Papa. Shushu. DMO Kailangang Magsari.
Sobrang casing excited as I daddy at mommy. Nga pala, Pinapunta ni Lolo si Sis Hunming, yung walang kwentang iyon, para makipag-negotiate ng negosyo. Shoo. Huwag kang mag-alala. Magsasama-sama din tayo agad. Oh, Tara. Mag-milk tea muna tayo bago matulog. Hindi pa ba siya bumangon? Hay mo na, maraming pahinga ang mga bata para tumangka. Hayaan mo na lang matulog pa si Zenzen. Oy, Luma! Gising si Zenzen. Sabihin mo lumabas ako sa meeting. Huwag siya mag-alala. Opo, sige. Yan Shigru. Anong beses kita ang makita? Matagal ko nang naririnig ang reputasyon mo. Umupo. Balita ko dati medyo, hindi maganda ang reputasyon mo sa industriya. Di ko akalain na makakatrabaho kita balang araw. Walang problema. May anak na akong babae ngayon. Iba na, umaasa kasi siya sa akin ng husto. Nabalitaan ko, kakadating lang ng anak ni MRC mula probinsya. Itong batang probinsya medyo walang modo. Narinig ko hindi raw kinikilala ang tunay na magulang. Itong batang probinsya, syempre hindi maikukumpara sa tunay na anak mayaman. Ano bang ibig sabihin, inay Mr. Lin? Walang kwenta. Pakiramdam ko lang na siya ay isang probinsyanang babae. Hindi kaapat-dapat ihambing sa tunay na anak ng mayamang pamilya. Subukan mong hiritan pa ang anak ko. Sa kabaligtaran, masaya ako sa kanyang kalagayan. Sakto, may anak din akong lalaki. Kasing edad ng anak mo. Ano tingin mo, MRC, magkamag-anak tayo? Magkasundo at magkatulungan. Anak mo ay sinilang na may kapansanan. Kapal mong pag-isipan ng Nababagay ba siya? 11e Ueming. may lakas loob ka pang galawin ako, ha? Subukan mong manakit ng isa. Isang anak ng taga-squatter. Bagay sa isang walang silbing ama. Kayo talaga, tunay na mag-ama. Hindi ka na ba natatakot mabuhay? Sinasabi ko sa'yo, sa kanyang mababang uri. Sinong matinong tao ang gustong kumuha? Ang anak ko, bagaman may kapansanan sa pag-isip, baka siya ang biyayang pinangarap nyo sa loob ng 8 henerasyon. Inanggap ko nang sabihin mong tama ako. Pero paano mo binastos ang anak ko? Nakikipag-usap pa tungkol sa anak. Sige. Ipapakita ko sa iyo ngayon. Walang pinag-aralan. Babasagin ko ang mga ngipin mo ngayon. 11e Ueming. Binibigyan pa kita ng respeto, ha? Subukan mong gumalaw ulit ngayon. Tatapusin ko na ang pakikipagtulungan sa pamilya ninyo. Yan. Ikaw na president. Kakaupo mo pa lang, kaagad kang tatanggalin. Ano? Hindi makasuntok. 11e Ueming. Walang kwenta. Suhestyon ko na ipakasal anak mong babae sa anak kong lalaki. Pabor sa'yo. Huwag kang maging tanga. Ang order ng lin ko. Kalimutan na lang. 11e Ueming. Anong balak mo? Hindi ka ginawang CE ni Emarian para lang magwala. Kahit pa hindi ko na maupuan itong pwesto ngayon. Ipagtatanggol ko ang anak ko. Tumadyo ka. Tumigil ka. Emarian, tingnan mo siya. Masobrahan na siya sa kayabangan. Kakaupo mo lang sa kanya bilang CE. Nagkaroon siyang lakas bagbugin ako. Kung ipapamana mo ang kumpanya sa kanya, wala na rin siyang galang sa iyo. Weiming, magpaliwanag ka. Anong nangyari talaga? Ano na yan kang partner? Siya ang unang ng insulto. Hindi lang ako ang nakipagsuntukan. Siya rin ay sumuntok. Pasaway. Ano ang iisipin ng iba tungkol sa pamilya? Yan kung kumala. Sira na ang iyong pangalan. Buong pamilya yan nadadama. Siya ang unang ng insulto. Kung sinuntok siya, magaan pa yan. Paano mo ito titingnan? Yan, wala talaga siyang alam sa pagsisisi akala ko, makikipagtulungan siya ng maayos. Ngunit ganito ang pakikitungo niya sa akin. Walang kahit isang sorry, ipapautos ko na itigil ng lungsod ng Beijing ang pakikipagtulungan sa inyo. Kung ganito lahat ng tao sa Beijing, hindi na kailangan ang pakikipagtulungan ng pamilya. Tama na. Ikaw na isang ama.
Hindi ka pa rin seryoso. Paano magiging halimbawa kay Jinjin? Hanggang ngayon, hindi mo siya hiningan ng, sorry, wala kang pagsisisi. Akala ni Xie Junming, nagbago ka, pero parang pareho ka pa rin. Hindi ba daddy ka rin? Hindi mo ako pinaniniwalaan. Laging ibang tao ang pinapaniwalaan mo. Xie Huaiming, kung gusto mo akong sabi mo nga ang totoo, bakit mo siya sinaktan? Wala naman akong mas. Kahit sabihin ko, hindi mo paniniwalaan. Ayaw sabihin, huwag mo nang upuan ang pagka-presidente. Lumayas ka agad. Layas kung layas. Walang pakialam sa pagka-presidente. Alas na, Jinjin. Hindi mananatili. Uwi tayo. Jinjin. Jinjin. Ano ng ito ninyo, sir? Ganon ang katagal ng Hindi ko piyo alam. nakakandado lagi ang silid ng dalaga. Hindi rin namin alam kung gising o tulog si Miss. Binabayaran kaya kayo ng yans na malaki. Ganito ba ang trabaho nyo? Bakit ang init nito? Ang hirap ng pakiramdam ko. Bakit nakatulala ka lang? Tawagin mo ang doktor. Hindi ba talaga nahulog si Yanzen? Ano ang nangyari kay Jinjin? Bigla na lang nagkaroon ng lagnat at natulog siya buong araw. Ganito Ange Bata. Baka may kinakain siyang di malinis. Ang pagkalason sa pagkain ang nagdudulot ng lagnat. Naibigay na ang gamot sa kanya. Kagaling siya pagkatapos bumaba ang lagnat. Salamat, Doc Lee. Pagkalason sa pagkain. Ang tubig at pagkain sa bahay ay mahigpit na sinusuri. Paano nagkaganon? Na may hindi malinis na bag. Una, nagataka rin AKO. Paano nagkakaroon ng pagkalason sa pagkain? Pero AO's lang yan. Kukunin ko na si Zen para hindi na siya mahirapan sa bahay nyo. Makipag-usap ka ng maayos sa akin. Sa ugali ko, hindi ko kaya ang mahinahong pag-usap. Daddy, huwag kang makipagtalo kay Lolo. Ayoko nang umalis kahit saan. Dito lang tayo kay Lolo. Gising na si Jinjin. Saan ka? Hindi maganda sabihin mo kay Lolo. Lolo, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Tatay, paano nasaktan ang kamay mo? Walang problema, anak. Kaninang tinuruan ko ng leksyon ang isang walang kwentang tao. Tatay, nakipag-away ka ba sa kapareha sa negosyo? Walang problema, anak. Ang talino mo, Zenjen. Lahat alam mo. Kakatapos lang makipagtalo kay Lolo. May masamang nangyari ba? Sabi mo pupunta ka para makipag-usap sa negosyo ngayon, pero nasaktan ka? Kaya tama ang hula ko, di ba? Ew. Ang galing ni Zenzen. Lolo, pamilya tayo, di ba? Siyempre, kayong lahat ang pinakaiingatang mga bata ni Lolo. Kaya dapat mas magtiwala si Lolo sa sariling pamilya, di ba? Siyempre, tiwala si Lolo sa inyo. Pero tingnan mo si Daddy. Nakakagalit talaga si Lolo. Kaya papayagan ko si Dodi na humingi ng tawad kay Lolo. Si. Lolo. Sorry, hindi dapat tayo nagawi. Hindi kita dapat sinigawan. Si Daddy kailanman di nananakit? Daddy, sabihin mo na lang, papanigan ka ni Lolo. Paano nasabi kay Jinjin? Bakit di mo sinabi? Gusto ko naman, pero sabi mo palagi kong ginagawa. Hindi nagsisisi, ano pang sasabihin ko? Ako na ngayon. Mali ang akala ko tungkol sa'yo. Isang sarlang, tapos na. Hindi pa alam ni Zenjen ang sanhi ng muntik na rin kita mapasama. Sa kabutihang palad, matibay ang buhay namin ng anak ko kundi. Sino kaya ang mapapahamak ng paulit-ulit? Palitan ko lahat ng kasambahay.
lahat ng kakainin ni Zhenzhen ay ipapasuri ko sa espesyalista. Salamat po, Lolo. Tapos si Daddy, May bidding sa lupain sa timog ng lungsod. Kung makuha ang magandang lokasyon at mapalago niya ito ng 5 beses ang kita, magiging kanya na talaga ang posisyon. Shushu. Tuloy, sige, tuloy. Tagumpay ka ba, kaya pabiyayan na Yenjin? Magsalita ka naman, you shushu. Siya, hindi na talaga kaya. Palaging walang mali. Wala magawa kahit ang doktor. Os lang yan. Ano ang nangyari kay Xia Huaiming? Kamusta siya? Palalayasin ba siya ng great-grandfather mo? Sabi ni Great Grandfate. Pupunta siya sa bidding ng lupa. Kung magtagumpay siya, ibibigay na sa kanya ang posisyon ng presidente. Napakasama naman. Wala nang pagay sa SA Yenjin, bakit mabuti ang kapalaran ni Xi Huaiming? Ano ang silbi ng sinasabing gayon? Dapat hinayaan siya na sumama sa kanyang mga magulang nung una. Walang pagtatalong gayon. Ang mga magulang ni Tito ay pinatay pala ni Mama Dodi. Susu, hindi ka natikat DBA. Ang sinabi ni Mama kay Papa, hindi pwedeng malaman na iba, naiintindihan mo ba? Oh. Anong plano ni Mama at Papa pagkatapos nito? Pwede pa akong sumama sa inyo, ganito. Bukas, kailangan ba ni Xi Huaiming pumunta sa bidding meeting? Pupunta rin kami, kukuha ng pinakamagandang lupa para hindi. Pagkatapos, kunin natin ang proposal at ipakita kay Lolo para malaman niya kung sino ang dapat piliin. Lin, sa nangyari sa huli. Talagang patawad, nagawa ni Xi Huaiming ito. Humihingi siya ng tawad. Walang problema. Si Xi Huaiming ay hindi ko pinapansin. Si Yan at Shen. Pareho tayo ng landas. Narinig ko na may bidding ngayon. Si Xia Huaiming ay dark. Mr. Lin, Huwag mo siyang palayain. Kailangan natin bumawi. Si Yampre. Si 11e Yueming, Pilion Bata. Anong kapatan niyang makipantay sa atin? Una, Hoy Xi Huaiming, hindi mo ba babatiin ang pinsan mo? pinsan? Anong klaseng pinsan ka? Kung tama ang alaala ko, na-kick out ka na ng mga yan mula sa pamilya. Xia Huaiming. Sinabi lang iyon ni Lolo sa galit. Si Juan na pamilya namin ay tunay na dugo ng mga yan. Ano kabiye naman? Daddy sobrang luma na sina Miss Shen. Maski ako alam ko, ngayon ay modernong lipunan na anong ginagawa niya? May problema ba siya sa utak? Ikaw, tatayong bata. Isang babaeng walang modo sa probinsya. Tingnan mo, di ako nagkamali kahapon, si Huaiming. Dinala mo siya dito. Nakakahiya ka ba? Chito. Grabe ka dawa ang dila mo, di ka pa namamatay sa sariling lason. Ikaw, babaeng walang hiya. Jinung. Nakalimutan mo ba ang nangyari noong araw na iyon? Kailangan MOBA. Naalalahanin ito ulit? 11e Yueming. Ikaw na walang hiya. Bitawan mo ako. Lolo mo, hindi palalampasin. Malaki na si Yan Xuan. Nagsusumbong pa rin ba? Ikaw, puro salita ang kaya mo. Kung mangahas kang magsalita tungkol sa anak ko ulit, pupugutan ko ang mga dila ninyo. Di ba sabi ni Susu na halos di na siya makagalaw? Pero bakit mukha wala namang problema, ang lakas-lakas pa? Tuso ang batang ito. Naloko si Susu. Salamat sa inyong pagdalo sa bidding ng lupa sa timog ng lungsod. 3 lote ang kinakalakal ngayon. Ang B area ay nahahati sa A, B, C na may panimulang halaga na 15 billion, 13 billion, at 11 billion. Piliin ang C area. Ang C area ay puro sahod na lupa. Sigurado sa Zone C. Daddy, huwag mong kalimutan na ako ang iyong maliit na swerte. Napakahusay ko. Nagbibigay na naman siya ng mungkahi sa kanya. Dapat ba tayong makinig sa kanya ngayon? Makinig son, nakalimutan mo paano tayo naloko nung nakaraan? Malay mo, sinasadya niyang hayaan tayo makinig. Sa komersyo, ano ba ang alam niya? Huwag makinig. Mr. Yan, mukhang maluloko ng batang ito ang kanyang patay. Bid, Zone A, 16 bilyon. 17 bilyon. Xi Huaiming, hindi ka ba talaga makikinig sa batang babae ito? Baka wala kang makuha pabalik. Pagdating ng oras, bumitaw ka na lang sa pwesto.
huwag kang makialam sa mga ginagawa ko. Pinapayuhan kita, di mo pinapansin. Naging gat baka, wala kang makuha. Sa huli, ikaw ang iya. Congratulations, Lynn, for acquiring A-Zone land. Let's proceed to auction the B-Zone land. 15 billion. Xia Huaiming. Don't tell me, you can't even win a piece of land. How will you explain this to Grandpa? Did you forget to bring enough money? You want me to lend you some? Kneel and bow your head to me. Looks like you're rich and willing to be a fool. If I remember correctly, last time, the A-Zone land couldn't be developed due to pollution, and the B-Zone land was halted due to planning changes. Ang C area ang naging business district, hindi ba sila naloko? Congrats kay Marian sa pagkuha ng B-area. Susunod ay ang huling lupa na si Aya. C area na sa wakas magbid. 13 bilyon. Sino ang gugusto sa sirasirang sea area? Congrats MRC yang group sa pagkuha na si area. Ang auction na ito ay tapos na. Xia Huaiming talagang hindi ka nakikinig sa payo. Pinipilit mong kunan ang bahagi ng sea ngayon. Talaga bang mahilig ka sa kalat? Tama NGA. Laging may dala kang mga bagay na napulot, pang sanay ka na sa buhay ng scatter, sanay na magpulot ng kalat. Daddy, huwag mong pakinggan ang sinasabi nila. Tagumpay tayo. Alam and I, Daddy. Ayaw ni Daddy na sinasabi nila sa'yo. Pasensya na, tutulungan ka ni Daddy para makamit ang hostisya. Itay, saan ka pupunta? Makinig ka. Pikit, mga bata, bawal manood. Sinasabi niyo basura, hayaan niyong tikman ang tunay na lasa ng basura. Wow! Ang tapang ng itay ko. Lolo! Narinig ko kanina sa bidding. Ginamit niyo ang basurahan para Ang lolo ang unang nagtawag ng basura kay Zenzen. Ang galing mo. Lagi nilang hinihiya si Zhenzhen. Di nila respetado pamilya natin. Yan. dapat ayusin kung kailan kailangan. Mukhang kasaysayan ka na bilang ama. Pero sigurado ka ba? Sapat ba ang sea area para sa investment? Delikado yan, parang mainit na patata. Lolo, ako ang nagpasya na si area ang piliin na walang may gusto ngayon. Ang hinaharap ay tiyak na magiging mas maganda. Lolo, Si Zenjen ay ang aking suwerte. Naniniwala ako sa kanyang mga sinabi. Kakatanggap ko lang ng balita. May pollution na natukoy sa A-Zone. Ang Bizon ay isinama na sa protektadong pangkalikasan. Ang Lin Group at C1 ay baka malugi ng malaki. Ang galing mo talaga. Sinabi ko na noon pa, tatay maniwala ka lang sa akin. 15 bilyon. 15 bilyon. Nasayang lang lahat. e binasag mo pa yung Antigua. Yan si Yuan. Gusto naming samantalahin ang pagkakataon na ito Para kumitaw. para magtiwala ulit si Lolo sa atin. Pero na yon. Paano na tayo ngayon? Huwag ikan makalala, meron pa taong pagkakataon para makabay. Iniisip ba ni si Huaiming na siya ay ligtas na? Sa panaginip niya, Inanunsyo ko na ngayon ang proyekto ng yan sa Tizon. Opisyal na nagsimula ang trabaho. Tatay, isang hakbang na lang papunta sa ating layunin. May nangyari. May nahulog mula sa scaffolding. Sa unang araw ng trabaho, Ganito na ang nangyari, paano pa magpapatuloy ang trabaho ngayon? ang stock ng Yans ay bumagsak ng ilang beses dahil sa nangyari. Hindi dapat si Tsi Zhunming ang namamahala sa proyekto at posisyon ng presidente. Di magtatagumpay sa gawain. Para siyang anak niya daw walang pag-asa. Tunay na nagkamali kayo, ginoong matanda. Ano ang gagawin natin sa bagay na ito? Ibigay kay Tsi Huaiming ang posisyon. Umalis ka na agad. Alas ay kayo. Sige, alas na maayos ba ang bagay na to? Tumahimik ka, di ka kapatang magsalita ngayon, kung di sa ugnayan mo sa matanda. Ganitong klaseng tao ka, hindi ka makakapasok sa pintuan ng grupo ng yan.
Hindi ka seryoso, matanda. Lahat ng ginawa ng batang ito ay makipag-away at Akala mo ba genius ka sa negosyo? Iminumungkahi ko agad na i-freeze ang lahat ng pahintulot ni Tsi Huiming. Walang halaga ang ganitong tao para maging presidente ng Yan Group. Anong ginagawa mo dito? napakalaking problema na to. Andito ako para solusyonan ang problema mo. Wala ka na sa pamilya, yan. Walang kinalaman ka sa bagay na ito. Lolo, ako ang bawat tunay mong apo. Mga bagay sa pamilya yan ay bagay ko. Hindi ko ito pababayaan. Lolo. May punto si Ginoong Yan, mas karapat dapat siya bilang presidente kaysa sa Tsi Zhonming. Noong nandyan si Ginoong Yan, hindi magkakagulo ang ganitong sitwasyon. Lolo, kahit galit ka at pinalayas mo ako, ang Yan Group ay bunga ng iyong pagsisika. Hindi ko kayang hayaan ito. Masira sa kamay ng iba. Hindi oras ito para sa tampuhan tumpak. Sa huling proyekto, siyan ang nagligtas sa atin. Iminumungkahi ko na ibalik agad si Yan. Salamat sa inyong lahat. Ang pinakaimportante ay lutasin ang problema. Nakipag-ugnayan sa mga kaibigan sa media. Pigilin ang negatibong balita. Nakahanda na rin akong magbayad ng kompensasyon. Handa ka naman talaga. Gusto mo bang samantalahin ang sitwasyon? Lolo, paano mo nasabi yan? Ginagawa ko ito para sa kumpanya. Tama na. Huwag mo nang sabihin pa. Hindi pa ito yung pagkakataon para kumilos. Si Junming magayos nito. Ginoo, nilalaro niyo ang kinabukasan ng kumpanya. Wala kakayahan si Tsi Huiming. 3 araw. Bibigyan ko si Huiming ng 3 araw para alamin ang totoo. Pagkatapos ng 3 araw, kung hindi pa rin ito masolusyunan, ako na mismo ang magre-resign bilang chairman. Sige na, kung ganyan na ang sinabi ni Lolo. Bigyan ng pagkakataon si Tsi Huiming. Kung hindi masolusyonan ito sa oras, kahit gawin ni Lolo para protektahan, hindi na namin papayagan na manatili siya sa posisyon na ito. Ilang araw lang nakapayapaan, may ginawa ka na naman. Hindi mo ba kayang mag-ingat? Ganyan ka lang madisiplina. Kasalanan ko, may pagkukulang ako. Hindi nabantayan ang kagamitan, lalo ka pang nadami. Bibigyan kita ng ilang araw. Alamin mo agad ang nangyari. Alam mo na dapat ang gagawin. Ew. Jinjin, Tatay, bakit hindi ka pa natutulog? hinihintay ko ang pagbabalik ni Daddy. Alam kong galit na galit siya, di ba? Wala kasi silbay si daddy. Mukhang hindi ako papayag na maging anak ka ng pinakamayamang tao. Hindi yan totoo. Si Daddy ay kahanga-hanga. Huwag pang hinaan ng loob. Tiyak na mareresolba ang usapin. Kahit ano pa man, palagi ako makakasama ni Daddy. Salamat, Jinjin. Tatay, tayo lang ang magkasama. Pinakamalapit na pamilya na tayo. Ano man ang mangyari, nandito ako para sa'yo. At tatay, hindi mo ba naalala, ako ang iyong swerte. Kapag nandito ako, magiging maayos ang lahat. Sa ganitong bagay, huwag ka nang makialam. May hinala akong may kakaiba dito. Kailangan kitang bigyan ng swerte, tatay. Nako, salamat sa iyo, Ana. Pero, Papa, unang araw ng trabaho, may seremonya ng pagbubukas at paulit-ulit naming sinuri ang mga kagamitan. Bakit kaya may nagkataong umakyat ng mataas tapos nahulog? Siguradong may nananadyang manira. pareho iniisip ni Papa. Ang talino mo talaga. Kaya bukas, sasamahan ko si Papa para bisitahin ang nasugatang manggagawa. Titingnan kung may kakaibang bagay. Kamusta?
President NG Yan ko, responsable sa proyektong ito. Narito, abisitahin ang nasugat. Ikaw ang dahilan kung bakit malubhang nasaktan ang asawa ko. Pamanhin. Kami sasaguting gastusin sa pagpapagamot at bibigyan kayo ng kompensasyon. Huwag mo nang ipilit ang pera mo. Gusto ko lang na maging maayos ang kalagayan ng anak ko. Tita, ang tatay ko ay mananagot sa lahat. Huwag ka nang magalit, pwede ba? Wala kang alam. Kayo na mananakit sa iba, pero walang pakialam. Mga walang konsensya na developer, dapat na kayo sa impyerno. Ganito na lang, sabihin mo ang halaga. Kahit magkano, ayos. Anong bayad? Paano mo babayaran ang buhay ng anak ko? Umalis kayo, hindi kayo welcome dito. Umali. Lahat kayo umalis. Umali. Hindi kayo welcome dito. Pakinggan nyo ang paliwanag ko. Umalis. Daddy? Hindi ba sa tingin mo kakaiba, bakit ayaw nila ng bayad? Hindi ba dapat lang ito? Medyo kakaiba na. Dapat itong imbestigahan. Umalis na muna tayo. Hindi sila makakapagbigay solusyon sa galit. Bakit andito si Papa? Di kayo alam. Tingnan natin sila. Kakarating lang nila. Pinalayas na namin sila, yan President. Ang pinangako. Naalala namin lahat. Yan President, pinangako mo na ipapadala ang apo ko sa ibang bansa para mag-aral. At ang 1 milyong pisong binibigay mo taon-taon. Siyempre, bilangin mo, basta hindi kayo magbabago ng isip. Huwag niyong tanggapin paghingi ng tawad ni si Zunming. Hindi ko kayo pababayaan. Ito ba'y para mag-record ng ebidensya? Tapos ibunyag sila? Napakatuso ni Yan Xuan. Hindi sapat ang video para patunayan. Kailangan natin ng mas tiyak na ebidensya. Noong nakaraan, marami nakurakot si Yan Xuan sa Yan Company. Pananalapi ng kumpanya ay matagal na niyang sinuhulog. Ngayon, meron siyang malaking pera, tiyak na may ginalaw siya sa accounts ng kumpanya. Papa, hindi mo ba naisip na pinalayas na siya sa pamilya yan? Tapos may pera siya, nagtatrabaho ka, tama lang na tingnan ng records ng kumpanya, di ba? Una, tama SI Jinjin. Bakit hindi ko ito naisip dati? Punta tayo ngayon para kapag marami tayong ebidensya, paano siya makakaiwas? Tara, Ang mga records ng kumpanya ni MRC ay mahigpit na na-audit bawat buwan, imposible magkaroon ng problema. Kung gusto niyong tingnan, kailangan niyo ng pahintulot mula sa chairman. Ang tatay ko ay ang CEO ng kumpanya. Hindi ba pwedeng tingnan ang mga record ng kumpanya? sige. Ipaliwanag mo ito. Saan napunta ang 5 milyong equipment fee? Bakit si Yan si Yuan ang nag-approve? Ito ay puhunan pa sa proyekto sa simula. Simula? Ang petsang nasa itaas ay 3 araw ang nakalipas. Si Yan si Yuan ay nag-resign mahigit 1 buwan na. Paano magiging simula ito? Bilisan niyo, guard. Harangin niyo siya. Tingnan mo, Dad. Isa na namang ebidensya. Dalhin sa conference room. Pakisama mo si chairman at si Yan Xuan. Lolo, huwag kang magalit. Masama yan sa kalusugan mo. Nagawa niya ang ganitong bagay. Hindi ba dapat akong magalit? Bakit nagkaroon ng ganitong tao sa pamilya yan? Lolo, sa wakas naisip mo rin. Sabi ko ang kumpanya ay hindi dapat ako iwan. Ano kaya si Huaiming? Lolo. Ano itong nangyayari? Lola, Ano nangyayari? Ano ang ginawa ninyo? Kayo lang ang nakakaalam. Lolo, baka may pagkakamali dito. Hindi mo pwedeng pakinggan ang isang tao lang. nga lolo. Wala kaming ginawa. Tumahimik kayo. Magluhod kayo mga bastos. Kaya pinsan, ipaliwanag mo naman. Bakit bigla na lang nabawasan ng 5 milyon ang account nyo papunta sa ibang account na hindi kilala? Ito ang natitirang bayad sa nakaraang proyekto. Tingnan mo, kahit ang excuse iba na.
Kuya, matagal ka nang umalis. Saan naman manggagaling ang natitirang bayad? Hindi pwede, kailangan niyang ipaliwanag. Nung nakaraang araw, pumunta si Marian sa akin. Sabi na magdeposito ng 5 milyon sa isang account. Hindi ko sana siya papayagan. Pero binigyan niya ako ng tsekwe. Sabi pa niya na malapit na siyang bumalik sa trabaho. Ano man ang mangyari, siya ang bahala. Kuya, maliwanag ba ito? Sinungaling siya. Wala tayong galit. Bakit mo ako sinisiraan? Bakit AKO pinaparatanggan ng hindi todo? Salamat, Wyming. Hindi mo mahanap ang ebidensya. Takot ka na magawa ng posisyon. Gumagawa ka ng kwento tungkol sa paglustay ng pondo. Para sa Ron? Lolo, tingnan mo siya. Bakit nagmamadali si Miss Shen? Hindi ba dapat isa-isang lutasin ang mga bagay-bagay? Sakto lang. May video ako rito. Naniniwala akong kapag napanood ng lahat, malalaman kung ano ang Kakarating nila pero napalayas namin sila. Huwag kang mag-alala. Ang ipinangako namin sa iyo ay tandaan namin, yan. Ang ipinangako mo sa amin, Deti. Ipadala apo ko ibang bansa para mag-aral. Magbigay sa amin ng 1 milyon ba? May bay sa PBA, Ito? Hanggat hindi kayo nagpapabaya, hindi tinatanggap ang pagsori ni si Zunming, hindi ko kayo pababayaan. Lolo. Yan si Yuan. Meron ka pa bang gustong sabihin ngayon? Sinusundan niyo ako? walang lihim na hindi nabubunyag. Inagbabayaran niyo ang inyong ginawa. Ako ang gumawa nito. Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilya yan. Ano si Xia Huaiming? Isang masamang tao na nabubuhay sa swerte ng anak na babae. Nagnanakaw ng pondo kasama si Huaiming. Para sa sariling kapakinabangan. Ginagamit ang buhay ng iba para sa mga plano mo. Kailan ka naging ganito kalupit? Kayo ang nagtulak sa akin na gawin ito. Akin dapat ito. Take it na punta kay Xia Huaiming. Hindi ko ito matanggap. Araw-araw kang nagsasalita na. Sino ang pumilit sa'yo? Huwag kang magyabang dyan. Daddy Kong walang kwenteng tembe. Nagbigay ako ng maraming effort para sa kumpanya. Naging sayo ang lahat. Si Lolo ay tiwala sayo? May masamang intensyon, gagawin lahat para makuha gusto. Palaging patas si Lolo. Kung hindi ninyo ginawa yon, ibibigay ni Lolo ang para sa inyo. Lolo, nagamali AKO. Pwede ba humingi ulit ng pagkakataon? Sigurado akong makakabuti kay Lolo. Pagkakataon, naibigay ko na sa'yo. Hindi mo lang pinahalagahan. Lahat ng ginawa mo, pasasuri ko sa abogado. Hindi pwede. Hindi pwede. Lolo. Lolo. Hindi mo pwedeng tratuhin si Yuan. Ito ang sisira sa kanyang magiging buhay. Lolo. Young MGA Yutang. Babayaran namin lahat. Shinshin. Siya ang tunay mong ama. Hindi mo kayang panoorin na mawala ang lahat na sa kanila, hindi ba? Alam and I mama. Ikaw ang paboritong apo ni Lolo. Pakiusap kay Lolo sa amin. Pwede ba? Simula nung huling beses na gusto niyo akong patayin, wala nang emosyon kahit ano. Hindi ko kayo tutulungan para humingi ng tawad. Anong nangyari sa batang ito? Kailan siya naging ganito? Ikaw, kasalanan mo lahat. Nag-aklas ang security. Lolo, hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Ako ang totoong anak mo. Papa, okay ka ba? Okay lang. Hindi ko akalain na magiging ganito si Yan Xuan. Sayang, sobrang tiwala ako sa kanya. Lolo? Kapag nabulag ng kasakiman ang isang tao, lahat ay pwede niyang gawin. Huaiming, noon mali ang ginawa ni Lolo. Akala ko lumaking spoiled na bata kang walang alam. Iniwan kita sa labas para mag-isa. Nagalit lang si Lolo. Pero sa ngayon, kahit na kulang ang kakayahan mo, mabait ka pa rin na bata. Huwag mag-alala, Lolo. Hindi magiging masama si Daddy gaya nila. Kulang ang kakayahan. Pwede namang mag-aral si Daddy. Para sa kinabukasan, lalo pang gaganda ang lahat. Handa na si Junming. Matanda na ako. Sa hinaharap kay Huaiming, ipagkakatiwala. Lolo, hindi kita bibigyan.
Zenjen, alagang tinalo ni Daddy ang lahat. Salamat sa'yo, Zenjen. Isa kang maliit na suwerte. Daddy, kailangan mo ng mas madaming pagsisikap dalhin ang Yanxi sa tagumpay para maging anak ng pinakamayamang tao. Isang hakbang na lang. Xia Huaiming. Bakit ikaw ang may lahat ng ito? Bakit ikaw ang masaya ngayon? Dapat akin itong lahat. Ikaw ang sumira sa lahat ng akin. Hi A88888. Zenjen, Ao's Kalang BA? Xia Huaiming. Ngayon, ikaw o ako ang mamamatay. Ulit-ulit hindi nagpapakita ng Nawala ang lahat ng meron ako dahil sa iyo. Bakit pa ako magsisisi? Dapat pala ay pinapunta kita at ang mga magulang mo sa kanlurang paraiso noon. Ano ang sinabi mo? Sabihin mo ulit. Noong gabing namatay ang mga magulang mo, pinakialaman ko ang linya ng preno. Plano ko sabay kayong pauwiin. Ang resulta ay nagbigay daan sa iyo upang makatakas sa isang galaw. Sila ay mga Paano mo magagawa ito? Wala na akong mga magulang. Bakit kayo nag-enjoy bilang pamilya? Bakit ikaw, hindi ka pamilya, makakakuha ng mana? Hindi ako makakapayag. Kaya sinabi ko kay Lolo na isa kang masamang tao. Para hindi siya magtiwala sa'yo. Yan, sa Siyuan. Paano mo nagagawa ito? Xia Huaiming, kung may tapang ka, patayin mo ako. Sabay tayong pumunta sa impyerno. Daddy, wag sirain ang kinabukasan mo para sa kanya. Daddy, tigil na. Pumatay siya. Kailangan niyang magbayad, pero hindi marumihan ang kamay mo. Mga tauhan, dalhin si Yan Xuan sa tamang lugar na iintindihan. wag ka nang malungkot, Dad. Nandito pa ako at si Lolo. Tatlong taon na hawakan nyo ang Yang Group. At nagdala ng pagbabago sa industriya. Paano nyo nagawa ito? Mayroon ba MRC, pwede namin kayong ma-interview? MRC, ipinapakilala ko, utang ko ito sa anak na babae. Siya ang maswerteng bituin. Dinala sa akin ang maraming swerte. Karamihan sa nagawa ay dahil sa aking pagsusumikap. Ang swerte lang ay maliit na bahagi. Hindi ba magaling ang anak na babae ng mayaman? Ikaw rin hindi ba magaling? Ang pinakamayaman sa lugar?